Please like, follow, and share. Yes, Sermon. Magandang umaga, class. Panibagong araw, panibagong aral na naman tayo. Noong mga nakaraang araw ay napag-aralan na natin ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang kabiasnan sa daigdig tulad ng kabias ng Mesopotamia at Indus. Ngayong araw, may idea na ba kayo kung anong kabiasnan naman ang tatalakayin natin? Pero bago natin simulan ang bagong lesson ay may mga ipapakita muna akong larawan na may uugnay sa aralin na tatalakayin natin ngayon. Class, may idea ba kayo kung ano ang nasa larawan? Tama! Yes, Sermon! Ito ang watawat ng bansang China. Ang pangalawang larawan, may idea ba kayo, class? Tama! Yes, Sermon! Ito ang tanyag na Great Wall of China. Ang huling larawan, may idea na ba kayo kung sino siya? Tama! Yes, Sermon! Siya ang pilosopo ng China na si Confucius. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang kabiasnan China o China. Halika na, class, pakinggan natin ang report na ginawa ni Simon. Yes, Sermon! Ang ating tatalakayin kabiasnan ngayon ay ang kabiasnan China. Ni Ma, alam niyo ba ang pangalan China ay nagmula sa dinastiyang Qin. Tawag ng mga Chino ang kanilang lupain bilang Songguo o nangangahulugang Middle Kingdom o Gitnang Kaharian. Naniniwala sila na ito ang sentro ng sibilisasyon. Ang kabiasnang Omusbaw sa China ay ang tinuturing na pinakamatandang kabiasnang nananatili pa rin sa daigdig hanggang sa kasalukuyan. Noon pa man ay mithiin na ng mga Chino ang pagkakaroon ng mahusay na pamamahala, ang pagkakaroon ng ideolohiyang suportado ng Estado, partikular ang Confucianism at Taoism, ay lalo pang nagpatatag sa kabiasnang China. Tulad ng Mesopotamia at India, ang kabiasnan China ay umusbong sa tabing ilog malapit sa Yellow River o tinatawag na Huanghe. Ang ilog nagmumula sa kabundukan ng kanlurang China ay hawang halos 3,000 milya. Dumadalo ito patungong Yellow Sea. Ang pag-apaw ng Huanghe ay nagdudulot ng pataba sa lupa, ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain, madalas nang nagaganap ang pagbaha sa lugar na ito. Pagkatapos ng baha, ang tubig nito ay nagiging dilaw na lupa at nagiging pataba. Ang kauna-unahang dinastiyang naghari sa China ay ang dinastiyang Xia or Xia. Si Yu ang pinuno ng dinastiya. Siya ang unang nakagawa ng paraan upang makontrol ang pagbahang idinutulot ng Huanghe. Ang pangyayaring ito ang nagbigay daan upang makapamuhay sa lumbak ang mga namagsasaka. Dito nagtatapos ang aking reporting tungkol sa kabiasnang China. Maraming salamat sa iyo, Simon, sa magandang pag-uulat tungkol sa kabiasnan China. Okay, class, naintindihan niyo ba ang lesson natin today? Yes, Sermon. Bukas naman ay tatalakayin natin ang tungkol sa kabiasnang Egypt. Thank you for watching, class. For Sermon Vlog. Yes, Sermon.